Ikaw sana ang pinakamababang pain sa isang post-apocalyptic na lumulutang na syudad. Ngunit ginawa mong biktima ang lahat ng mayayabang na hunter. Dahil lang na-awaken mo ang all-purpose upgrade system. Ang isang abandonadong sniper rifle, kapag na-upgrade, ay automatikong nagiging invisible. Ang isang ordinaryong pistola, kapag na-upgrade, ay agad na nagiging gatlang gun. Kahit ang larwang mecha na hindi na pinapansin ng mga bata, kapag na-upgrade ay nagiging isang ganap na steel armor. At sa pamamagitan ng mga kakatuwang kagamitan na ito, unti-unti mong inilalantad ang mga lihim ng lumulutang na syudad. Shen Fan, wala kang pagpipilian. Anong ibig mong sabihin? Kasunod nito, bumuhos ang napakaraming alaala sa kanyang isipan. Ang malaking sakuna 50 taon na ang nakalipas. Hindi na matitirahan ng matagal ang kalupaan. Nawala ang 99% ng mga tao sa buong mundo. Ang mga huling nakaligtas ay nagsiksikan lahat sa mga anti-gravity na iniwan ng lumang mundo. Isang lumulutang na kuta, ang mga taga-itaas ang kumokontrol sa lahat ng yaman. Nagpapakasasa sa buhay, habang ang mga taga-baba ay itinuturing na parang gamit lang na itatapon. Ginagawa ang pinakamarumi at pinakamahirap na trabaho. At isa ka sa mga Wasteland Hunter. Ang nasa harap mo ay ang kapitan ng iyong Wasteland Hunter team. Si Li Feng, isang first year na Strength Type Awaken. Isa sa mga taga-itaas sa Skydome Floating Fortress. Anong ibig mong sabihin? Kung ano ang narinig mo. Ngayon, ang tanging paraan ay ikaw ang maging pain. Akitin mo palayo ang mga halimaw. Para makatakas kami. Kahapon, nagpumilit si Li Feng na pumasok sa high danger zone para maghanap ng isang chip. Ang resulta, napasok nila ang pugad ng mga Blade Ridge Beast. 2 miyembro ng team ang namatay noon din. Hirap silang umatras papunta sa abandonadong pabrika ng militar sa Area B02. Ngayon, nagtatago kayo sa isang underground bunker. Ang mga kawan ng Blade Ridge Beast ay maaaring sumugod anumang oras. Gawin mo man o hindi, kailangan mong gawin to. Pwede kang tamaan ng bala ko ngayon. O lumabas ka at subukang iligtas yang walang kwenta mong buhay. Hahaha. Sa sandaling iyon, isang malamig at mekanikal na boses ang umalingaw-ngaw. Ding, aktibo na ang Universal Upgrade System. Kalasin, buuin, gamitin. Maaaring ay upgrade ang mga items sa pamamagitan ng mechanical creation. I-unlock ang napakalakas na attributes. Pinapamahagi na ang newbie benefit. SIG semi-automatic pistol. Epektibong abot, 50 metros. Kapasidad ng bala, 10. Natitirang bala, 10. Pinsala, dinagdagan ng 100%. System, sa wakas dumating ka na rin. Itinaas mo ang iyong paningin kay Li Feng. Isang plano ang nabuo sa iyong isipan. Captain Lee, kung gusto mong lumabas ako para akitin ang mga halimaw, pwede naman. Pero mayroon pa akong isang sikretong kailangang sabihin. Ano namang sikreto ang meron ka? Bang! Gusto ko lang magpaalam ng maayos sa inyo bago ako lumabas. Saan siya kumuha ng baril? May baril ka pala, ha? Ngayon nyo pa talaga inaatupag kung saan galing ang baril. Tapusin nyo siya para sa akin. Sa wakas, mayroon ding kumilos. Sumigaw ito habang itinutok ang baril at pinaputokan ka. Pero hindi mo sila binigyan ng kahit anong pagkakataon. Tumalikod ka at tumakbo papunta sa ventilation duct sa core area ng pabrika. Kahit na grabe kung makamura ang mga taong ito, walang sino man sa kanila ang gustong tumakbo at lumabas sa kanilang pinagtataguan para makipagpatayan sa'yo. Madaling magdepensa at mahirap sumugod sa loob ng kanilang pinagtataguan. Hintayin na lang nilang magkawatak-watak ang mga halimaw. Baka sakaling may salba pa nila ang kanilang mga buhay. Sumuot ka sa ventilation duct ng core area. Pansamantalang ligtas dito, hindi talaga kayang pumasok ng mga Blade Ridge Beast na sinlaki ng baka. Ang ventilation duct na ito ay direktang patungo sa main building ng armory. Kahit na abandonado na ito sa loob ng maraming taon, hindi dapat maging mahirap na makahanap ng isang malakas na armas mula pa noong ilang dekada na ang nakalipas. Tutal, kulang sa lakas ang pistola. Mahirap patayin sa isang tama lang ang isang Blade Ridge Beast, lalo na't nariyan pa ang pinuno ng mga halimaw. Maliksik ang gumalaw sa loob ng tubo. Ang mga galaw mo ay kasinggan ng sa isang pusa. Ang mga skill ko mula sa dati kong buhay bilang isang Special Forces soldier. Ang magiging pinakamalaki kong sandata para mabuhay sa apocalypse. Makalipas ang ilang minuto, malapit sa bakana ng tubo, narinig ang ungol ng talam likod na halimaw. Tamang-tama ang pagkakataon. Isang nag-iisa, huminga ka ng malalim. Mabilis kang sumugod palabas ng tubo. Wala pang 10 metros sa iyong harapan. Nakita ka ng talam likod na halimaw. Pumungal ito at sumugod sa iyo. Ang isang ordinaryong tao na may hawak na pistola. Kapag hinarap ang talam likod na halimaw, ay tiyak na mamamatay. Pero hindi ka isang ordinaryong tao. Bang, bang, bang. Pinuntirya mo ang mata ng halimaw at pinakawalan ang 3 sunod-sunod na putok. Sumabog ang mata ng halimaw. Napahiyaw ito sa matinding sakit. Agad kang nag-slide para iwasan ang atake nito. Dagdag 3 puntos sa Pounce Experience. Kasalukuyang experience, 4 sa 10. Hindi pa sapat ang 3 putok para mapatay ito. Mabilis kang lumayo mula sa talam likod na halimaw. At inulit ang ginawa mo kanina. Makakapal talaga ang balat ng mga nilalang na to. Pero hindi sila masyadong matalino. Sa isang one-on-one na laban, hindi mo siya kinatatakutan. Makalipas ang 2 minuto, nakatayo ka na sa ibabaw ng bangkay ng talam likod na halimaw.
Tinitingnan mo ang pistola sa iyong kamay. SIG semi-automatic pistol. Kasalukuyang experience, 10 sa 10. Maaaring i-upgrade. I-upgrade sa Doom Eagle. Level 2. Mga pangunahing katangian, epektibong abot na 80 metro. Kapasidad ng bala, 6 na putok. Natitirang bala, 6 na putok. Na-unlock na feature, lakas ng electric penetrating bullet, na dagdagan ng 100%. Kapag tinamaan ang target, magkakaroon ito ng epekto ng pagsabog. Tumango ka ng may kasiyahan. Ang lakas ng balang ito, kahit isang second rank na awaken. Kapag tinamaan ng malapitan, tiyak na mamamatay o malulumpo. Sunod naman ang pinakapamilyar na misyon sa lahat, ang maghalugog ng supply sa bawat kwarto. Tingnan natin kung itong nag-iisang lobo ay makakakuha ng chicken dinner. Pagkatapos ng 10 minutong paghahalugog, naging maayos naman ang lahat. Magandang balita, isang sira-sirang Type 26 anti-material rifle ang lumitaw. Masamang balita, ang bolt at trigger ng baril na to ay kinakalawang at magkadikit na. Pwede lang itong gamitin bilang melee weapon. Teka, ang All Things Upgrade System. Ang pag-disassemble at pag-assemble ay pwedeng mag-unlock ng upgrade. Madali lang to. Ginamit mo ang dulo ng iyong daliri sa magazine catch. Isang magaan pero eksaktong tapik. Agad na natanggal ang kinakalawang na magazine. Wala pang 1 minuto. Ang buong baril ay nakalas at naging mga pyesa. Pagkatapos, binuo ulit. Type 26 anti-material rifle. Experience, 5 out of 5. Pwede nang i-upgrade. Mag-upgrade sa Rift Sky anti-material sniper rifle. Level 2. Basic stats, effective range, 1,800 meters. Ammo capacity, 5 rounds. Remaining ammo, 5 rounds. Unlock trait, armor piercing. Damage increased by 100%. Dynamic shooting accuracy, increased by 50%. Recoil, reduced by 50%. Dynamic shooting accuracy, increased by 50%. Grabe, ang up talaga ng system. Kung ay upgrade ko pa to, sinong nakakaalam kung anong god tier na trait ang lalabas? Ang susunod na gagawin ay humanap ng mataas na pwesto para ubusin silang lahat. Sa mga oras na iyon, isang sira-sirang watchtower sa labas ng bintana ang pumasok sa iyong paningin. Yun na yung lugar. Paglabas mo pa lang ng pinto ng main building, isang mabahong hangin ang sumalubong sa'yo. 2 bladeback beast ang direktang sumugod sa'yo. Hindi ka nataranta ni Katie Ting. Gumalaw ka na parang S-shape. Habang iniiwasan sila, kahit hindi ka nakain, itinaas mo ang Rift Sky at lumingon para bumaril. Bang! Experience plus 1. Current experience, 1 out of 10. Ang nilalang na may bigat na 300 kilo ay direktang tumalsik dahil sa lakas ng impact. Hindi ka huminto ni 1 segundo. Hinayla mo ang bolt, at mabilis na bumaril ulit. Bang! Experience plus 1. Nakuha ang Rendeng Space Rifle. Kasalukuyang experience, 2 sa 10. Diretso itong tumagos sa pangalawang Blade Spine Beast. Hindi na ito muling nakatayo. Sa loob lang ng ilang segundo, patay ang 2 Blade Spine Beast. Para makasiguro, dumiretso ka sa watchtower, at saka ka lang bahagyang nakahinga ng maluwag. Napatingin ka sa hawak mong Rendeng Space. Isang kislap ng excitement ang gumuhit sa iyong mga mata. Ito talaga ang sandatang sadyang ginawa para sa survival sa apocalypse. Dumapa ka sa sniper's position sa watchtower. Nagsimula kang mag-isip kung paano tuluyang makakatakas sa sitwasyong ito. May daan-daang Blade Spine Beast sa paligid. Iisa lang ang paraan para makatakas. Unahing patumbahin ang pinuno, sa pamamagitan ng 8 times scope. Mahigit 1,000 metro ang layo. Nasa pinakaharapan ng kawan ng leader ng mga Blade Spine Beast. Gamit ang tali nung maihahalin tulad sa talino ng tao. Kinulong kayo nito sa loob ng armory. Kailangan lang siyang patayin, at siguradong magkakagulo ang kawan. Inayos mo ang iyong paghinga. Dahan-dahan mong kinalabit ang gatilyo. Bang! Experience plus 1. Hinawi ng nagbabagang bala ang hangin. At saktong-saktong tumama sa ulo ng leader ng Blade Spine Beast. Agad nitong pinunit ang matigas niyang kaliskis. Nagpakawala ng isang nakakakilabot na etanggal ang leader. Ang malaki niyang katawan ay bumagsak ng malakas. Pagkalipas ng 1 segundo, tuluyan nang nagwala ang buong kawan. Dahil wala na ang kontrol ng kanilang pinuno. Karamihan sa kanila ay nagsimulang magsitakbuhan sa iba't ibang direksyon. Pero may natira pang mga labin-ilan, na parang mga baliw na sumugod patungo sa underground bunker. Kasabay nito, ang ilang miyembro ng team sa loob ng bunker, ay naghi-hysterical na nagsisigawan sa isa't isa. Anong nangyayari? Bakit biglang nagwala ang kawan? Bumaril kayo, bilis, bumaril kayo. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig mula sa loob ng bunker. Nagkahalo-halo ang mga sigaw at mura. Pagkalipas ng ilang minuto, muling tumahimik. Nakadapa ka sa watchtower. Walang emosyon mong pinapanood ang lahat. Walang kahit kititing na awa. Nang tuluyan ng makaalis ang mga halimaw. Bumaba ka mula sa watchtower habang pasa ng iyong Rift Reaper. Dahan-dahan kang naglakad ng nakayuko papunta sa kublihan. Sa sandaling iyon, 2 survivor ang palihim na lumabas mula sa kanilang pinagtataguan, pasilip-silip sa paligid. Nang makumpirmang ligtas na, nagsimula silang humalakhak sa tuwa. Yayaman na tayo. Ang daming crystal cores. Buti na lang at namatay sila. Atin na ang lahat ng to. Pero hindi nila namalayan. Nakatutok na sa kanila ang isang madilim na nguso ng baril. Bang! Yung lalaking nakatuwad habang kumukuha ng crystal core ay agad na naging isang malaking zero. Kahit sa Chengdo, hindi pa ako nakakita ng ganito. Yung natirang isa ay agad na natulala sa takot.
Nagpagulong-gulong siya at gumapang para magtago sa likod ng isang malaking bato. Hindi man lang siya ng ahas na sumilip. Kinasa mo ang baril, at pinaputok ang huling bala. Tumalsik ang mga tipak ng bato mula sa malaking bato nang tamaan ito ng malaking bala. Napatili sa takot ang lalaking nagtatago sa likod. Samantala, palihim ka nang lumipat sa gilid ng malaking bato. Inilabas mo ang iyong Doom Eagle at dahan-daang naglakad sa likuran niya. Pasilip-silip pa rin ang lalaki, hinahanap kung nasaan ka. Hindi ka nagatubili. Bang! Hanggang sa huli, hindi niya nalaman kung sino ang nasa likod niya. Nang masiguro mong todes na silang lahat, saka mo sinimulang linisin ang lugar. Nakakuha ka ng 55 piraso ng crystal cores, at isang mid-grade na crystal core na nakuha mula sa pinuno ng mga halimaw. Pati na rin ang mga nakuha mo sa pagloot sa mga kasamahan mo. Mga bala ng rifle at pagkain. Inimpake mo ang lahat ng supply. Sa labas ng pabrika, nakita mo ang iniwang off-road na motor ng iyong team. Nilagyan mo ito ng 5 crystal cores. Ding! Ang ORZ off-road motorcycle ay kumokonsumo ng 5 crystal cores kada 100 kilometro. Kasalukuyang natitira, 5 piraso. Hindi mo mapigilan ang iyong tuwa. Pwede rin pala to. Humataw ako ng todo papunta sa himpilan ng Changkyong. Karanasan sa off-road motorcycle, nadagdagan ng isa. Karanasan, nadagdagan ng isa. Isang oras na humagibis pa silangan. Unti-unti nang dumidilim. Sa wakas, nakarating na rin sa himpilan. Sa pagtingala, tanaw ang 100 kilometrong marka. Iyon ang naglalakihang lumulutang na kuta, ang Changkyong, na halos takpan na ang buong kalangitan. Nakalutang ito sa taas na 1,000 metro. Matapos suriin ng mga tauhan ang iyong pagkakakilanlan. Saka ka lang pinayagang pumasok sa landing platform. Pagkatapos, umangat ang landing craft na may kasamang malakas na pagyanig. Habang paliit ng paliit ang kaparangan sa iyong paanan, mabilis na nakarating ang landing craft sa dock ng port ng Changkyong. Pagpasok mo pa lang ng motor mo sa kalsada, agad na sumalubong sa iyo ang masangsang na amoy ng langis ng makina at maruming tubig. Ito ang slum na tinitirhan ng daan-daang libong mga taong leyes. Siksikan dito ang mga capsule house. Samantala, sa itaas, isang pader lang ang pagitan, sa upper level ay wala pang 10,000 tao ang nakatira. Iyon ang paraiso ng mga mayayaman, makapangyarihan, at mga awakened. Minaneho mo ang motor mo sa gitna ng siksik ang mga tao. Pabalik sa capsule house mo sa District C. Pagdating mo pa lang sa pinto, nakasandal sa hamba ng pinto si Mangho, ang landlord mo, at hinaranggan ng iyong daan. Akala ko hindi ka na makakabalik, Sa ayos mong yan, mukhang malaki ang kinita mo, no? Yung renta, bayaran mo na. Kasama na yung utang mo nung nakaraang buwan. Lahat-lahat, 10 crystal core. Hindi ka umimik, dumukot ka ng 10 piraso mula sa backpack mo at iniabot sa kanya. Kinuha ni Mangho ang mga crystal core. At lalong lumapad ang ngiti. Ayos ka, bata . Umuunlad ka na, kung si Kuya Ho ang aasahan. Sa 3 araw, 9 beses akong di kakain. Hindi mo pinansin ang galit na tingin ni Mangho. Ipinarkada mo ang motor sa pinto. Tinulak mo ang pinto at pumasok sa loob. Ang espasyo sa loob ng kwarto ay wala pang 5 metro kwadrado. Napakasimple lang ng ayos. Maliban sa isang kama, isang mesa at upuan na lang ang nandoon. Biglang napansin mo ang isang couple picture sa ibabaw ng mesa. Ako ang lalaking ito. Napakamot sa ulo. Walang-wala akong maalala. Sa likod, may malabong imahe ng sarili ko. TNK, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, guninga. Ano ba to? Bakit wala akong maalala sa tagpong ito? Nagreklamo ka. Ipinagpatuloy mo ang pagkolekta ng mga gamit ng dating may-ari sa loob ng kwarto. Bukod sa ilang pamalit na damit, isang luma at sirang lighter na lang ang natira. Muling tumunog ang system prompt. Beep, nakadetect ng isang mechanical item. Walang silbing lighter. Level 1. Impormasyon ng sira. Pudpud na ang gear. Hindi magamit ng maayos. Nagningning ang mga mata mo. Tingnan nga natin kung itong wall upgrade system na ito. Hanggang saan kayang i-upgrade ang isang sirang gamit. Sa bilis ng iyong mga kamay, kinalas mo ng buo ang lighter. At dahan-dahan mong binuo muli. Repair complete. Experience plus 1,000. Kasalukuyang experience, 5 sa 5. Sapat na para sa upgrade. 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 Matagumpay ang pag-upgrade. Isang bagong-bagong electric arc lighter. Kasalukuyang experience, 10 sa 10. Upgrade. Upgrade. Matapos ang sunod-sunod na pag-upgrade. Sa wakas, narating na ang max level. Crystal Source Fire Seed. Level 5, max level. Kapag nilagyan ng sapat na crystal source, tuloy-tuloy itong makakapag-init na parang hand warmer. Nagpatuloy ka sa pagbabasa. Pwede rin itong sumabog ng 1 beses. At magdulot ng nakakatakot na init sa loob ng 20 metro. Halos matawa ka ng malakas. Isang lighter, pwedeng ma-upgrade para maging bomba. Kung ganun, paano na lang kung mayroon akong battle armor o isang sasakyang lumilipad? Ano kaya ang magiging itsura nito pagkatapos ay upgrade? Hindi ko man lang maisip. Maingat mong itinago ang fire seed. May plano ka na sa iyong isipan. Magpagawa ng isang set ng armor na parang kay Iron Man. Huwag nang umasa sa industrial base ng lower level. Kailangang pumunta sa upper level. Naroon ang pinakamahusay na machine factory ng Skydome. Kinabukasan ng umaga, dumiretso ka sa elevator paakyat sa upper level. Lubos na magkahiwalay ang upper at lower level. Bawat pasukan ay binabantayan ng mga gwardya. Kung gustong umakyat ng isang taga-lower level,
Hindi lang kailangang magbayad ng entrance fee. Kailangan pa ng guarantee document. Pero sa Skydome, walang hindi kayang gawin ang mga Crystal Core. Pagdating sa pasukan, lihim mong inabutan ng 5 Crystal Core ang gwardya. Agad na lumuwag ang mukha ng gwardya. Tandaan mo, kailangan mong makalabas bago lumubog ang araw. Kapag nahuli ka ng patrol team, wala kaming pananagutan dyan. Matapos ang bahagyang pakiramdam ng kawalan ng bigat, bumukas ang elevator, para kang napasok sa ibang mundo. Sa magkabilang gilid ng malinis at maayos na mga kalsada, may mga nakatanim na bulaklak at halaman mula sa old world. Ang mga taong taga-upper level na nakasuot ng malilinis na damit, ay may mga kalmadong ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi ka na nagtagal pa. Agad kang nagtungo sa pinakamahalagang pakay mo sa pagpunta ron Euro, ang Sky Mechanical Bureau. Habang sinusundan ng mapa, tinawid mo ang Core Industrial Zone. Tumayo ka sa harap ng isang napakalawak na pabrika. May 2 gwardyang nagbabantay sa pasukan. Maraming mga awakened na nakasuot ng work uniform ang abala sa loob. May gumagamit ng laser vision para maghinang ng mga pyesa. May iba namang ginagamit ang kanilang mga daliri para batasin ang mga ito. Sino ang hinahanap mo? Isang malaking lalaking may mga puti na sa buhok ang mapagbantay na nakatitig sa iyo. Puno ng pag-iingat ang tono ng kanyang boses. Magandang araw. Gusto ko sanang magpagawa ng custom na mechanical armor. HMM. Ako si Chen Jingshan. Ako ang supervisor dito. Hindi para sa mga ordinaryong tao ang mga battle armor. Alam ko, gusto ko ng isang set na portable. Isang battle armor na nakakalipad at may mga missile. Ha? Bata, sa sobrang panonood mo yan ng mga sci-fi movie, hindi pa yan kaya ng kasalukuyang teknolohiya ng Tianwan. Kung ganun, anong kayang gawin ngayon? Gusto ko lang isuot para maging astig. Nakagawa na kami dati ng isang simpleng prototype ng mecha. Pero itinigil ang proyekto dahil sa problema sa energy efficiency. Kung gusto mo lang naman ng pamporma. 2,000 crystal cores. Benta ko na lang sa'yo lahat ng pyesa at blueprint bilang isang package. Ano sa tingin mo? Sige, deal. Hahaha. Sige, kunin mo sa bodega yung itinapon ng larwang mecha. Dalhin mo rito sa akin. Makalipas ang 5 minuto, isang tumpok ng napakaraming pyesa. Napuno ang buong assembly table. Kinuskus mo ang iyong mga kamay. Puno ng excitement ang iyong mga mata. Binuksan ang tutorial. Nagsimula kang mag-assemble habang nanonood. Sa dati mong buhay, isa kang veteranong mahilig sa mga high-end na building blocks. Assembly ng leg hydraulic module, kumpleto na. Experience plus 100. Ding. Assembly ng torso energy bay, kumpleto na. Experience plus 100. Paulit-ulit na tumunog ang system prompt sa iyong isipan. 3 oras. Ganap kang nalibang dito, nang mailagay na sa harap mo ang kumpletong prototype ng mecha. Muling tumunog ang system prompt. Ding. Kumpleto na ang armament. Item, mecha prototype. Level, 1. Experience, 1,000/1,000. Natugunan ang mga kondisyon para sa pag-upgrade. Basic attributes, walang defense power, walang attack power. Walang silbi sa aktwal na laban. Mga basic na kilos lang ng katawan ang kayang gawin. Napangiwi ka, isa lang pala itong produktong walang silbi. At tungkol naman sa natugunang kondisyon para sa pag-upgrade. Pag-uwi ko na lang sasabihin. Hindi ako manggugulo dito. Ha ha ha. Itong batang to, uunahan na kita, ha. Ang bagay na ito ay isa lang laruan. Huwag na huwag mo itong isusuot para makipag-away. Kung mamatay ka, huwag kang babalik sa akin. Sabi niya habang pinipindot ang start button. Isang mahinang ugong ang narinig. Dahan-daang bumukas ang mech suit. Sige, pumasok ka na at subukan mo. Habang dahan-daang sumasara ang mech suit, biglang kumonekta ang iyong kamalayan sa buong makina. Bawat galaw mo ay nagagaya ng eksakto ng exoskeleton. Bagamat walang dagdag na lakas, ang liksi nito ay higit pa sa iyong inaasahan. Nakita ni Chen Jingshan na tuwang-tuwa ka, kaya agad niyang binasag ang trip mo. Ang isang crystal core ay kayang paandarin ito ng halos 1 minuto. Kapag naubos, kailangan palitan. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit bumagsak ang proyekto. Masyadong mababa ang energy efficiency. Wala itong silbi sa totoong labanan. Biglang nanlaki ang mga mata mo. Ang ikli naman ang itinatagal nito. Pero sa sumunod na segundo, tumunog ang system prompt. Ding. Experience plus 1. Kasalukuyang experience, 1,001 sa 1,000. Bigla kang natuwa ng sobra. Kahit walang power source. Basta't suot ko lang ito ng tuloy-tuloy. Makakakuha ako ng libreng experience. Ang lupit naman ito. Isusuot ko to hanggang sa pagtulog pag-uwi. Hindi magtatagal. Magiging isang tunay na Iron Man suit ito. Nakita ni Chen Jingshan na mukhang kontento ka. Agad niyang inilahad ang kanyang kamay. Bata. Nasubukan mo na. 2,000 crystal core. Magbayad ka na. Lumabas ka sa suit. Kinapa mo ang natitirang mahigit 100 crystal core sa iyong bulsa. Hehe, isang ngiti. Yung si Supervisor Chen. Pwede bang pautang muna? Matagal na kaya ako dito sa Skydome natin. Agad na nanggalaiti sa galit si Chen Jingshan. Itinuro ka niya, at sa sobrang galit ay matagal siyang hindi nakapagsalita. Sa huli, pagkatapos mo siyang pakiusapan ng husto, sa wakas ay nagkasundo kayo. Ibalik ang 2,000 crystal cores sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, ako mismo ang manggaguna sa mga tauhan ko para tunawin ka kasama ng battle armor mo. Pag alis mo sa Research Institute,
Padilim na ang langit, pasan mo sa likod ang isang balot na hugis tao habang pauwi. Kakaiba ang tingin sa iyo ng mga taong dumadaan. Pero abot langit ang iyong tuwa, kahit baon ka sa utang. Puno naman ng pag-asa ang puso mo. Pagkapasok mo pa lang sa kwarto, biglang umalingaw-ngaw sa labas ang isang nakabibinging alarma. Sinundan iyon ng mga nakapangingilabot na sigaw at etenggal. Ang mga adjal ang kumakain ng buto. Sumusugod sila, bilis, bilis. Magtago sa kwarto, mabilis kang sumugod sa bintana. Sa malayong kalangitan, daan-daang itim na anino ang humaharurot patungo sa Skydome. Bawat isa sa mga dambuhalang adjal ang kumakain ng buto. Ang mga pakpak nila ay mahigit 10 metro ang haba kapag nakaunat. Ang matutulis nilang kuko ay kayang lapain ng anumang nilalang. Sa mga sandaling iyon, mula sa mga armor sa itaas ng Skydome, lumabas ang hindi mabilang na anti-aircraft cannon. Boom, boom, boom. Sunod-sunod na pumutok sa himpapawid ang mga bala. Mga itim na bulaklak ng dugo ang tila namukadkad sa himpapawid. Ngunit napakarami talaga ng mga adjal ang kumakain ng buto. Walang patid ang kanilang pagsugod sa Skydome. Ang mga tinamaang adjal ang kumakain ng buto. Winasak ang napakaraming capsule house sa lower levels. Hindi matapos-tapos ang mga sigawan. Pero nanatiling ligtas na ligtas ang upper level. Nandoon ang pinakamatinding depensa ng anti-aircraft fire. At ang pinakamalakas na grupo ng mga awakened ang nakabantay. Nakatayo ka sa bintana, habang pinapanood ang mga adjal ang kumakain ng buto. Na sinusugod ang mga wasteland hunter sa malayong lifting platform. Oras na para kumilos. Ito ang Sky Arc. Ang mga mayayaman at makapangyarihan ay nagtatago sa likod ng hindi masisirang baluti. Tinatamasa ang paraiso sa gitna ng katapusan ng mundo. Ang mga nasa mababang antas ay hindi lang kailangang magpaalipin sa kanila. Wala pa silang nakukuhang anumang proteksyon kapag dumating ang sakuna. Kailangan kong lumakas. Hindi para baguhin ang mundo, kundi para magawa ko ang gusto ko sa kahit sino. Uunahin ko munang i-upgrade ang Battle Armor. I-upgrade ang Crystal Core Power Armor. Level 2. Experience, 1 sa 5,000. Ang mga pangunahing katangian, depensa, at liksi ay lubos na tumaas. Bawat Crystal Core ay kayang gumana sa loob ng 10 minuto. Na-unlock na feature, Crystal Energy Shield. Kayang epektibong depensahan laban sa mga bala ng ordinaryong baril. Ang saklaw ng external radar detection ay 200 metro. Agad na nagliwanag ang iyong mga mata. Nagtagumpay. Mula sa isang laruan, naging isa na itong mecha na handa para sa laban. Hindi nakalayuan sa isang tunay na Iron Man armor. Matulog ng maaga, gumising ng maaga. Bukas, tatanggap ako ng misyon para kumita ng pera at magbayad ng utang. Diretso kong isinuot ang battle armor at nagsimulang mag-grind para sa experience. Mecha Experience +1. Sa hating gabi, biglang may narinig na mahinang kaluskos sa kwarto. Agad mong itinaas ang iyong baril. At itinutok ito diretso sa ulo ng hindi inaasahang bisita. Sino ka? Malamig ang boses mo. May bakas ng pagnanais na pumatay sa iyong mga mata. Sa kahit anong kakaibang galaw ng kaharap mo. Hindi ka mag-aatubiling kalabitin ang gatilyo. Nang makita mo ng malinaw kung sino ang pumasok, bahagya kang natigilan. Isang napakagandang dalaga ang nasa harapan mo. Maikli ang itim niyang buhok. Napaka-sexy ng katawan. May bahagyang amoy ng alak sa kanya. Hindi maitago ang pananabik sa kanyang mga mata. Ang ikinagulat mo ay, tahimik niyang nabuksan ang kandado ng pinto mo. Mabilis mong sinuri ang kanyang buhok, likod, at gilid ng bewang. Para siguraduhin wala siyang tinatagong armas. Bahagya lang siyang huminahon. Sino ka ba talaga? Ako si Suching. Napadaan lang ako rito dahil sa isang misyon. Pinapanta ako ni Director Go para tingnan ang sitwasyon. Ang gwapo mo sana, kung hindi ka lang pag-aari ng iba. Hindi ko mapipigilang ang kinin ka. Lalo pang kumunat ang noo mo. Pakiramdam ko, katawan mo lang ang habol niya. Tandaan mo, ito ang apocalypse. Karaniwan na lang dito ang mga babaeng nambubuli ng mga lalaki. Wala akong pera o panahon para makipagdaldalan sa'yo.